Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena. At gusto kong ibahagi ang buhay pag-ibig at mag-asawa ng aking Lolo Uwent at Lola Luisa. At para maging malinaw ang kwento ay hayaan yung ikwento ko ito sa katauhan ni Lolo Oweng. Ang kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan ko nang minsang pumunta ako sa lugar ng aking asawa. Sa isang lugar, sa Maasin, Leyte. Taong 1981. Mula Tacloban Airport, lulan ng bus ay 4 na oras ang biyahe patungong Maasin. Mula naman Maasin ay sumakay ako ng tricycle para marating ang barangay kung saan nakatira ang pamilya ng aking asawa. Inaamin ko naman na pasaway ako na klase ng lalaki nun. Ang buong akala ko kasi, dahil sa naibibigay ko sa kanila ang lahat ng pangangailangan sa aming tahanan, sapat na. Hindi sa pagmamalaki pero maganda ang trabaho bilang isang inhenyero. May magandang sahod at naibibigay ang luho ng pamilya. Kasabay ng pagbibigay sa kanila ng karangyaan ay ang aking pagpapabaya bilang ama at asawa nun. Kaliwat kanan ng aking barkada na samahan pa ng pangbababae. Sa una at pangalawa ay napatawad pa ako ni Mrs. At dahil walang pakialam sa pinaggagastusan, hindi ko alam na bumili na ito ng properties sa kanilang lugar. Nalaman ko na lamang ito nang nagtanong-tanong na ako sa aming mga kaibigan nung matagal na silang umalis na mga bata. At hindi pa rin bumabalik. Doon ko napag-alaman na habang nagsasaya ako kasama ang mga babae ko at barkada, nagdurusa naman pala ang pamilya ko. Sising-sisi ako sa ginawa ko. Nung una iniisip ko pa na ako ang nagtatrabaho at nagdadala ng pera sa loob ng aming pamamahay kaya karapatan kong magsaya, maglakwatsa at magbarkada. Pero kapag umuwi ako sa bahay at madatnan kong walang tao, na parang abandonado ang malaki at marangya naming bahay, naiisip ko na walang kwentang buhay ko. Naiisip ko kung gaano ako kaloko-loko. Kaya ayon, napagpasyan ko na sundan ang aking mag-iina. 3 ang anak namin ni Luisa, 2 lalaki at 1 babae, na siyang aming bunso. Habang nagbabiyahe ako ay doon ko naisip na sa 3 naming anak, wala man lamang akong mahabang pinagsamahan sa kahit isa lang sa kanila. Ultimong sa mga kaarawan ng mga yon, hindi ako nagtatagal. Ganon din sa eskwela. Ang asawa ko ang nag-aasikaso ng lahat. Maging ang lahat ng pangangailangan namin sa bahay. Ang tanging naaambag ko lamang sa kanila noon, pera. Galing sa mahirap na pamilyang asawa ko. At ang palaging sinasagot ko sa kanya kapag nag-aaway kami at nagrireklamo ito sa mga kalokohan ko ay ganito: magpasalamat ka't pinanindigan kita kahit galing ka sa basura. Kapag ganyang salita ng binibitawan ko, hindi na ito umiimik. Tatalikod at iiyak na lamang. Nung una ay iniisip ko na puro drama sa buhay lamang ang alam niya. Hindi naman marunong magtrabaho para magkapera. Ngayong iniwan na ako nito kasama at sinama niya ang lahat ng mga anak namin. Iniisip ko kung anong klase ng buhay ang ibibigay niya sa mga yon. Napapamura pa ako sa isipan ko habang sakay ng tricycle noon. Kahit paano naman ay may ideya ako kung saan ang lugar ng kanyang pamilya sa Maasin. Kahit hindi pa ako nakapunta sa lugar nila. Medyo namangha pa ako ng pagtanong ko sa paradahan ng tricycle. Ay kilala at kilala ang ama niya ng mga ito. Na para bang nire-respeto sila sa bayan. Naisip ko kung paanong nangyaring ganung ayon kay Luisa ay walang kakayang pinansyal ang kanyang pamilya. Mahigit 45 minutos ang tinakbo ng tricycle bago namin narating ang bukana ng isang sitio. Doon na ito huminto at sinabi nitong hindi na siya maaaring pumasok sa lugar. Ako na lamang ang bahalang magtanong sa lugar nun. Kilala ang mga tao na hinahanap ko, kaya hindi ako mahihirapan na hanapin sila. Nagpasalamat na lamang ako sa driver at nagbigay ng bayad. Kagad naman akong lumapit sa mga nag-uumpukang mga tao
at nagtanong kung kilala ba nila ang mag-asawang Titoy at Mina. Nagkatinginan naman ang mga ito. Bakit? Anong kailangan mo sa kanila? Hinahanap ko po kasi mag-ina ko. Asawa ko si Luisa, ang anak nila. Nagulat na lang ako nang bigla ako nitong sinuntok, na siyang dahilan para tumilapon ako sa tabi ng daan nun. Mabuti na lamang at inawat ito ng mga tao na naroroon. Hinawakan siya ng mga ito at pinakalma. Ilang sandali pa ay may batang papalapit. Namumukaan ko ito dahil ito ang anak kong si Jiro. Kaagad ko itong tinawag at niyakap nun. Pero malamig ang pagtanong nito sa akin kung ano ang ginagawa ko sa lugar. Hindi man lamang ako nito niyakap. Sinabi ko dito na sinusundo ko na sila. Nababalik na kami ng Manila pero hindi man lamang ito sumagot. Tuloy-tuloy itong pumunta sa maliit na tindahan at masiglang nakipag-usap sa ginang habang sinasabi dito ang kanyang bibilhin. Lumapit pa ito sa lalaki na sumuntok sa akin at nagsabi ng, Tito Kano, hinahanap ka na yan ni Mia. Papagawa daw ng patulis na kawayan. Hindi marunong si kuya eh. Nagtaka ako sa inasal ng anak ko na mas kinausap niya pa ng maayos ang ibang tao kaysa sa akin. Nang walang ano-ano ay lumingon ito sa akin sabay sabi ng, Sumunod ka na lang sa amin kung gusto mong makausap si Mama. Parang dinudurog ang puso ko nang marinig yan sa mismong anak ko. Sumama din ang loob ko kay Luisa kung bakit hinayaan niyang ganun akong tratuhin ng aming mga anak. Sinundan ko sila ng lalaki. Hanggang sa tumawid kami sa isang maliit na fish pond na napapalibutan ng mga halaman at gulayan. Hanggang sa makarating kami sa isang maliit na bahay. Hindi ko din masasabing kubo yun. Gawa ito sa yero at kalahating dingding nito ay yari sa semento, samantalang ang kalahati naman gawa sa plywood. Ma, may bisita ka. Tawag nito sa ina. Nakita ko naman na lumabas si Luisa sa bahay. Napakasimple lamang ng damit nitong bestida. Dali-dali akong lumapit dito at yumakap. Kagad namang nagtanong ito kung anong ginagawa ko doon. Lumabas na rin ang bunso naming anak na si Mia. Niyakap ko ito at kinarga. Nagpakarga naman ito. Pero umiyak lang ng walang luha. Habang tumitingin sa akin ng nagtatanong ang mga mata. Maya-maya ay lumabas ang panganay namin na si Gino. Nasa 15 anyos na ito. Tinanong niya ako kung ano ang kailangan ko sa kanila at bakit ako naroroon. Sinaway naman ito ni Luisa at sinabing tatay pa din nila ako, kaya huwag silang ganyang magsalita sa akin noon. Nanliit ako sa sinabing yun ng asawa ko. Dahil siya noon ay hindi ko man lang maipagtanggol sa magulang ko. Nakapahinga lang ito ng pang-aapi nila nang umalis sa mga ito patungong Amerika. Samantalang ako ay patuloy pa rin sa pag-alipusta sa kanya. Pinapasok ako nito sa bahay at binigyan ng tubig at na makakain. Paksiw na isang bangos ang ulam ng mga ito. Tinitingnan ako ng panganay ko na may galit sa mga mata niya. Humingi ako ng tawad kay Luisa at nagsabi na hindi ako babalik ng Manila hanggat hindi ko sila kasama. Pero madiin na sumagot si Luisa na maayos na umano ang buhay nila ng mga bata doon sa lugar na yon. Simple lang, hindi marangya pero kontento sila at masaya. Humingi siya ng tawad na hindi siya sasama sa akin noon. Determinado ang sagot sa akin ni Luisa. Punong-puno na ito ng otoridad. Hindi na kagaya ng dati na halos takot itong sumagot sa akin. Luisa, hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kayo makakasama sa pagbalik ko ng Manila. May otoridad ko ring turan sa aking asawa. Nasurpresa ako nang sumagot ang aming panganay. Kung ayaw mong bumalik sa Manila, gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ka pwede dito sa bahay. Sambit nito. Sabay labas na at pinunta ng kanyang mga kapatid sa labas.
Kasama ng mga itong lalaking nanuntok sa akin kanina. Masayang nakikipagkwentuhan dito ang mga bata na siyang dumudurog sa puso ko noon. Luisa, sino siya? Sabi ni Luisa ay kapatid niya umano. Yun ang sumundo sa kanya at siyang umalalay sa kanilang pagdating sa lugar. Napanatag naman ako sa sagot niyang yon. Doon ko na lamang din nakita ang pagkakahawig nila ng mga anak ko. At dahil ayaw pumayag ng panganay ko anak na doon ako manatili sa bahay, kinapalan ko na ang mukha ko noon. Nagpatulong ako kay Luisa kung saan ako pwedeng tumara. Pero gusto ko lang din na doon ako sa lugar nila. Na ayaw kong lumayo, na gusto kong malapit lamang ako sa kanila ng mga bata. Napaisbid naman si Luisa. Marami itong gustong sabihin pero mas pinili nito ang manahimik. Sinabi nito sa akin na kung gusto kong manatili sa lugar ay doon muna ako sa bahay ng kanyang abuelo at abuelo noon. Nasa kabilang burol lang naman ito na natatanaw mula sa kinatitirikan ng bahay ng aking mag-ina. Napabuntong hininga lang naman ako habang tumatango sa sinabi niya. Pagkatapos kong kumain ay niyaya na ako nito na pumunta sa bahay ng kanyang lolo at lola. Sumama naman sa amin ang aming bunsong anak na si Mia. Mabuti na lamang at nang kinarga ko ito habang naglalakad kami ay hindi naman ito nagreklamo. Hinahayaan lang naman ni Luisa na kargahin ko ang bata noon. Kinakausap ko ito at tanging tipid na sagot lamang ang nakukuha ko sa anak ko. Samantalang napakabibo nito at palakwento sa kanyang tito Kano. Hindi ko naman mapilit ang bata na magsalita dahil alam ko namang malaki ang pagkukulang ko sa aking mga anak. Lalong-lalo na sa asawa ko. Nang marating namin ang bahay ng kanyang lolo at lola, tinawag niya mga ito. Bumukas sa maliit na pintuan ng kubo. Iniluwa nito ang isang matandang ginang. Kagad itong ngumiti nang makita si Luisa at Mia. Bigla namang nagiba ang timpla nito nang makita ako. Kagad akong ipinakilala ni Luisa sa kanyang lola. At mas lalong umiba ang timpla nito. Naiya naman akong napayuko na lamang habang lumalapit sa kanya at nagmano. Nakaramdam ako ng pagkapahiya nang sabihin niyang, "Maswerte ka lang at asawa mo yung apo ko." May halong gigil at galit ang tinig nun. Humingi ako ng tawad sa mga nangyari at tanging pag-ismid lamang ang sinagot niya. Maya-maya ay dumating ang isang matandang lalaki at ipinakilala ito ni Luisa na kanyang lolo Donis. Kagaya ng reaksyon ng matandang babae, ganon din ang reaksyon ng kanyang lolo Donis noon. Hindi ko naman masisi ang mga ito sa kanilang reaksyon. Normal lamang yun gawa ng sinaktan ko ang kanilang apo. "Anong plano mo, Luisa?" tanong ng lolo niya. Sinabi naman niya dito na ayaw ko pang bumalik sa Manila. Kung kaya't dito na muna ako titira kasama ang mga ito. Napangisi naman ang kanyang lolo sa sinabi na yun ni Luisa. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinabahan. Nang maipakilala na ako ni Luisa sa kanyang lolo at lola, kaagad na rin itong nagpaalam na uuwi na at may trabaho pa umano siya. Sinabihan ko naman ito na tutulungan ko siya sa trabaho niya pero hindi na umano kailangan. Bigla naman akong napahiya sa sinagot ng asawa ko. Pero wala akong nagawa kundi ang yumuko na lamang. Ilang sandali pa ay kinausap ako ng lolo ni Luisa. Sinabihan ako nito na kailangan kong magtrabaho at tumulong sa koprahan. Wala naman akong alam sa ganitong klase ng trabaho pero umuo ako nun. Kaya sinabihan ako nito na bukas din ay magsisimula na ako magtrabaho sa lugar. Pinakain naman ako nito ng hapunan. Hindi ko maintindihan ang pagkain sapagkat wala man lamang itong kalasa-lasa. Walang kahit asin man lang. Luto naman ang isda na sinabawan. Yun nga lang ay hindi umano sila naglalagay ng asin nun. Dahil sa pagod ay kaagad akong nakatulog ng gabing ito.
Pero noong magmamadaling araw na, nagising ako at nagulat nang biglang may tumapo sa may bubungan nun. Kasunod nito ay ang parang may pumasok sa bintana sa kabilang silid. At kaagad akong nakaamoy ng hindi ko maintindihan na klase ng amoy. Medyo malansa na mapanghina, para bang amoy dumi. May narinig din akong mahinang pag-angil na siyang ikinatakot ko. Pero sa halip na bumangon ay pinikit ko na lamang ang aking mga mata. Kinabukasan pagkagising ko ay kaagad na akong pinakain ng lola ni Luisa. Sinabi din ito na kailangan ko nang magtrabaho sa koprahan pagkatapos kong kumain. Kinausap ako nito at ikinuwento niya sa akin ang buhay ng magkapatid ni Luisa at kanunon. Napag-alaman kong bata pa lamang nang maulilang lubos ang dalawa. Namatay ang mga magulang ng mga ito sa isang aksidente. Nadisgrasya ang bus na sinasakyan ng mga yon. Kasama ang mga magulang nila sa mga nasawi sa naturang aksidente. Unang pagkakataon na lumuwas ni Luisa sa Manila nang naging asawa ko ito. Hindi din nila lubos sa kalain na uuwi ng Loan si Luisa. At may 3 ng mga anak. Wala silang alam sa kung anong naranasan ni Luisa sa poder ko pero matiisin ang apo kong yan. Bago yan bumitaw sa isang bagay siguradong sinubukan niya ng paulit-ulit at ibinigay ang lahat ng kanyang makakaya. At para iwanan kanya ng kasama ang mga apo ko sa tuhod, alam kong hindi basta-bastang paghihirap ang naranasan niya sa poder mo. Hindi man siguro pinansyal dahil umuwi sila ng mga bata na maayos at nakapagpatayo ng bahay. Pero ang sa kalooban, hindi man niya nagkikwento ay alam kong kotang-kota na ang apo ko sa'yo. Napayuko naman ako at napaluha sa sinabi na yun ng matanda. Tingin ko sa sarili ko ay isang basura na binalot sa mamahaling tela. Pagkatapos kong kumain ay sumunod na ako sa koprahan. Nakita ko kung gaano kahirap ang kanilang ginagawa. At wala akong nagawa kundi ang gawin ng trabaho ng kagaya din ng kanilang ginagawa noon. Maya-maya ay dumating si Luisa kasama ang aming 3 anak at si Kano. Kagaya ng ibang kababaihan na gumagawa sa koprahan, ganun din ang trabaho niya. Yung panganay kong anak ay nakita kong sanay na sa ganong trabaho. Doon ko pilit na kinausap si Luisa at tinanong kung bakit hinahayaan niyang magtrabaho ang aming anak. Nagulat ako dahil bigla akong sinagawa ng mismong anak ko. Sinabihan ako nitong wala akong karapatang pagsabihan at pangaralan ng nanay niya kung paano niya sila binubuhay. Saksi umano siya sa pang-aalipusta ko sa nanay niya. Dahil sa kawalan ng respeto ng anak ko na yon, muntik ko na itong masaktan. Pero nagulat ako sa biglang ginawa ng matanda, lolo ni Luisa. Bigla na lamang akong sinakal na parabang isa lang akong magaan na bagay para sa kanya. Napaihipa ako sa pantalon nang nakita ko ang paglalaway nito at ang matalas nitong mga pangil. Tumingin ako kay Luisa na nagmamakaawa kaya't inawat nito ang kanyang lolo. Pagtingin ko naman sa mga anak ko, hindi man lang natakot ang mga ito. Kung ako sa iyo, lumayo ka na sa lugar na ito. Hindi pumapatay ng tao ang lolo namin. Pero baka magawa niya yun sa'yo. Sabi ni Kano. Halos hindi ako makapaniwala sa naranasan ko. Napatingin ako kay Luisa at siya na mismo ang nagsabi sa akin na umalis na ako sa lugar. Hinintay ko pa rin sila. Gusto ko sila makausap. Nagpasalamat naman ako nang pumayag ito. Niyaya ako nito kasama ang mga bata na umuwi na muna kami. Kagad naman sumunod ang aming mga anak. At muli ay pilit kong kinarga ang aming bunso na si Mia. Hindi naman ito tumutol. Kinausap ako nito at sinabihan ng, "Pag-uwi sa bahay, maligo ka po muna. Mapanghi ka eh." Sa unang pagkakataon ay narinig ko ang tawa ng anak ko. Maging ang pagsilay ko ng ngiti ni Luisa.
Napangiti na lamang din ako kahit naroroon pa rin ang takot na aking nararamdaman. Pagdating namin sa bahay ng aking mag-iina, kaagad akong pumunta sa likod kung nasaan ang balon. Naligo. Pagkatapos ay pumasok na ako ng bahay at nakita ko ang mag-ina ko na nakaupo sa pagkainan. Mahigit 12:00 na pala yun ng tanghali. Ang baon nilang pagkain sa kuprahan ay siya na nilang inihain sa lamesa. Tumikim naman ako para ipaalam sa kanila ang aking presensya. Pinaupo ako sa lamesa noon. Umupo ako sa tabi niya kaharap ang aming mga anak. Nagpasalamat na lamang ako nang hindi siya nagreklamo sa pag-upo ko sa kanyang tabi. Nagsalita siya. Kinausap ang aming mga anak. Sinabi niyang ayaw niyang maging katulad nila ng kapatid niya, ang magiging kapalaran ng 3 naming mga anak noon. Sinabi niya rin na may pera ako at kayang-kaya kong paaralin ng mga bata. Bigla namang sumagot ang aming panganay na, "Kung hindi ka babalik sa Maynila, ma, hindi din ako babalik." "Ako din." Ganun din naman ang sagot ng aming bunsong anak. Nagsumamo na ako kay Luisa na bumalik na sila, na hindi ko na gagawin ang kalokohan ko nung una. Pero umiling ito. Ayaw na niyang bumalik na Manila. Na kung mahalaga talaga umano sila sa akin, ako umano ang mag-adjust kung saan sila maninirahan nun. Sinabi nitong ayaw niya sa Manila, kung saan ang lugar na nagdulot sa kanya ng sobra-sobrang pasakit sa buhay. Napabuntong hininga na lamang ako at muling nagsusumamo na sana, kahit para na lang sa mga bata. Kaya siya nagsabi na kung gusto ko talagang mabuo muli ang pamilya ko, doon na lamang sila sa bayan at ako na lang ang uuwi sa kanila kapag maluwag ang oras ko sa trabaho. Dahil sa sinabi nito ay nabuhayan ako ng loob at napayakap ako sa asawa ko. Sa unang pagkakataon ay nakita kong lumiwanag ang mukha ng mga anak ko. Napaiyak si Luisa. Nang hapon na yun, kahit na natatakot ako sa kanyang lolo at lola, ay lumapit ako sa kanila at humingi ng tawad sa nagawa ko sa kanilang apo. At muli ay pinakitaan ako ng kanyang lolo ng pangil nito. "Mahirap kami kung sa mahirap, pero sinasabi ko sa'yo, lalaki, kahit saang lupalop ka pa ng Pilipinas magtago, kapag muli mong ginanon ng apo ko, hindi ko lilisanin ang mundong ito nang hindi ko nadadalang ulo mo." Sabi niya. Tumango naman ako at kahit natakot sa nakita ko ay niyakap ko ang matanda at nagpasalamat dahil hindi nila ako ginawa ng masama. Kahit pa may dahilan sila at kaya nilang gawin yon. Habang naroroon pa kami sa lugar ay kinausap ko si Kano. Nagpasalamat sa pagprotekta niya sa pamilya ko at sinabihan ko din ito na kung pwede ay samahan niya ang kanyang ate sa paglipat namin sa Tacloban. Ganun din ang alok ko sa 2 matanda pero humindi ang mga ito. Hindi umano sila aalis sa kanilang lugar, kung kaya't si Kano na lamang ang sasama sa aking mag-ina. Naghanap kami ng mabibiling bahay at lupa sa Tacloban. At sa awa ng Panginoon ay nakahanap naman kami noon. Pinagawa na lamang namin yun at ang maayos na, ay doon nang lumipat ang aking mag-ina. At doon na rin nakapag-aral ang aming mga anak. Sinisikap ko nang umuwi sa kanila kada 2 linggo. Paulit-ulit na kinikwento ni Lolo Uwing sa amin ang istorya ng pag-iibigan nila ni Lola Luisa, na sa kahuli-hulihang bahagi ng kanyang buhay. Paulit-ulit niyang pinapangaral sa amin na huwag kami mag-aasawa kung hindi pa kami tapos sa buhay ng pagiging binata.